Kumusta po mga kapadong? Nagdasal na po ba kayo? Ano po ang ginamit ninyong prayer? Kayo po ba ay nagro-rosaryo? Ano ang mga intensyon ninyo? Mga kapadong, ito po ang pag-uusapan natin kaya ikwento mo kay Padong. Mga kapadong, Padong time no see. Ako po natutong magdasal dahil po sa aking mga lola. Naikwento ko po ng isang linggo yung tungkol sa aking lola sa Bulacan. Ito naman po yung kwento ko sa aking lola dito sa Maynila. Madalas po nabitbit ako ng lola ko papuntang Baclaran. Hindi ko rin po alam noon kung ano ang gagawin namin. Basta alam ko po kasi siya ay lalabas, ako ay sasama dahil kami ay magmimerienda. Madalas po niya akong sinasama pag Miyerkules sa Baclaran. Doon po nakikita ko na ang laki-laki ng simbahan at napakarami ng tao. Pagkatapos po ay ilalabas ng lola ko yung kanyang weapon. Ito po yung ginagamit niyang armas sa pagdarasal. Ito po yung rosaryo. Black beads po na nakatahi na magkakatabi, may krusipiho, meron din pong imahe ng ating Birheng Maria. Kapag po siya ay magdarasal ng Santo Rosario, magsisimula po kami doon sa pintuan ng simbahan ng Baclaran. At ako nga po ay bata at maliit pa, siya po ay sinusundan ko habang nakaluhod mula pinto hanggang altar at hanggang makatapos magdasal at saka pa lang po kami magmimisa. Akala ko po noon kung ano lamang yung sinasabi niya ng paulit-ulit. Basta alam ko lang po na siya ay nagdarasal kay Maria. Kaya po pag nasa kalagitnaan na kami ng napakahabang aisle ng Baclaran, natatalong ko na dun sa kabila yung aming kakainan. Hanggang makarating na po kami sa altar at patapos na rin po siyang magrosaryo. Pagtapos pong magdasal, kami ay maglalakad na patungo naman daw po sa upuan dahil kami ay a-attend ng misa. 1 oras, minsan lagpas pa. Pinapanood ko ang aking lola na ano kaya ang pinagdarasal niya. At pagtapos na siyang magdasal, bibitbitin na ang bag. Matapos, pupunta na kami doon sa kainan ng donut. Sa akin kasi, yun ang main event. Yun ang inaantay ko kasi hindi ko pa naman naiintindihan ano yung pagro-rosaryo at ano rin yung pagmimisa. Pero minsan tinanong ko siya, Lola, ano yung ginagawa mo? Yung parang may mga beads kang hawak. Sabi nga niya, yun yung Santo Rosario. Kung saan nagdadasal kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Pinagninilayan yung galak, pinagninilayan yung sakit at pagtangis, pinagninilayan yung liwanag, at pinagninilayan din ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi niya sa bawat misteryo na kanyang dinarasal ay kasama ang buo niyang pamilyang pinagdarasal. Kasama rin ako. Matapos noon ay natawa ako kasi ang pakiramdam ko ay special ako. Hindi lang dahil sinasama niya ako pag nagro-rosaryo at nagsisimba. Pero kasama pala akong ipinagdarasal doon sa Santo Rosario. At syempre, kakainin ko na yung donut na pinakaiintay ko. Kami ay matatapos, pabalik na ulit sa amin, sa bahay, na masaya dahil nabusog ako sa aking kinain. At masaya rin dahil kasama ko ang lola ko na pinagdarasal ako. Ganyan po ang pagmamahal sa atin na ating mga kaanak na tayo ay nakukuha nilang ipagdasal. Sila po ay pawang tao lamang.
paano pa kaya ang Diyos na lumikha sa atin sa imahe, itsura, at tayo'y tunay na minamahal. Manalig tayo na tunay tayong mahal ng Diyos, higit pa sa pagmamahal ng tao. Mga kapadong, dahil po sa likod ng bawat karanasan ay may aral, pag-asa, at kwento na kapupulutan ng inspirasyon. Ang bawat kwento po ninyo ay may tahanan dito. Kaya tara, ikwento mo kay Padong.